Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, nasa ang disclaimer natin, ayun, lumabas din. So ayan, mag-update tayo ngayong Webes ng umaga, mga Lodi. Alam nyo naman, malupit ang news natin ngayon, mga Lods, no? Alam nyo, meron tayong matinding news ngayon tungkol sa crypto, lalong-lalo na sa Kraken, ang crypto exchange, mga idol, na kinuha ng Fed. Malupit, mga Lods, at syempre, lahat ng pumapalit is natitegi, sabi ni Daddy Trump, mga idol. So malupit, kahindik-hindik at kagilagilalas ang mga news natin ngayon. So bago ang lahat, palike ng ating video mga Lodi. At syempre kung gusto nyo ng ganitong content, everyday news, balita, globally crypto, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Okay, so grabe, nakaka-excite yung mga news natin ngayon. So tingnan nyo naman mga Lodi, kanina madaling gabi pa lang, alam ko medyo nag-pump na yung market natin. Kumawala na siya. No, yung sinasabi ko kagabi mga idol, no, na break niya na. Pero yung sinasabi ko rin kagabi is pwedeng mangyari ulit mga Lodi. Ganito yan ha. Yung sinabi ko kagabi. Sabi ko, once na ma-break niya to, yung apat na beses na resistance ng ating XRP, 1, 2, 3, 4, ito yan. So na-break niya yan, anong sabi ko kagabi? Di ba sabi ko, pag na-break niya yan, gaganto yan mga Lodi. Tapos babalik yan ulit dito sa may kung saan yung resistance niya. At ang pinaka-confirmation niyan is kapag bumalik yan pataas at nalampasan niya na to. No, ayan, yung sinabi natin kagabi, di ba? So, nangyari na to yung pag-break. Mga Lods, no? Nangyari na yung pag-break and then nangyari na din yung pagbalik niya dun sa resistance, no? Yung resistance na naging support, binalikan niya and then ano yung susunod na mangyayari? Mga idol, para ma-confirm natin na aangat yan. Ma-confirm natin yan kapag binalikan niya na yung kasi yung magiging resistance yan eh. No, babalikan niya yan, tatagusin niya yan mga Lods. Ayan. Once na lampasan niya yan, ayun na yun. Confirmation na yun na baka lumipad na tayo. O, lampasan niya na yan, mga idol. So, andito na tayo sa balik, no? Bumalik na tayo. Wag muna tayo masyadong maging masaya. Although, ongoing profit natin is $162, which is 9,500 pesos. Ayan, no? Kaninang madaling araw, nasa 12 na yan eh. 12K na yan kanina madaling araw pagtingin ko dito banda, ayan oh, di sa binasag tas bumalik, no? Andito na siya kanina. Pero ngayon, hintayin natin kung ano yung susunod na mangyayari, no? So, ayan, mga Lodi, no? Ongoing yan, no? Layo ng lock profit natin dyan, $40, oh. 160 to $40, mga Lodi. Pero, sabi ko nga, yung $40 na yan, halos wala na yan, eh. Kumbaga, etong trade ko na, itong position ko na to, medyo gusto kong ma-hold to. Kasi, sabi ko nga, medyo maganda yung position natin dyan. Isipin nyo, nandito tayo. Ito yung position natin, no, mga Lods, oh. Oh, 'di ba? Nasa 1.2, 'di ba? So, ayan, medyo para sa akin maganda na yung position niyan. Gusto ko nang tanggalin tong lock profit eh. Pero, syempre hindi pwede. Hindi tayo magiging smart trader pag ganoon. Dapat nga ang lock profit net natin nito is nasa half na eh, mga Lods eh. Saan ba half niyan? O, dapat nandito na yung lock profit natin banda sa 1.37. Mga idol, no? Which is magkano yan? 1.37. Tignan natin, ha. Kunin natin yung lock profit natin, mga Lods. 1.37. O, dito. $100. No? Or nasa mga 5,000 plus o 6,000, something like that. Okay? So, andyan, no? Yun yung 50% niya, no? Pwedeng balikan ba siya? Pwede, mga idol. Walang imposible. Pwede nga ring balikan yung position natin eh. Pwede pa tayo matalo. So, ayan. O, sige na nga, lagay na natin dyan muna ba nag-update tayo. Baka biglang bumaba eh. Okay, so ayan. Grabe, no? Check natin kung ano yung mga balita ngayon. Ito na yung sinasabi ko, mga Lodi. Kasi nga, syempre, may mga bagong nung namatay yung kanilang supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei, syempre may pumalit. So ang sinabi is yung anak. Sabi ni Daddy Trump, mga idol, President Trump reveals that every time Iran keeps trying to choose a new leader, they die. Grabe naman yun, parang sumpa yun ha. Ikaw na ang susunod na leader. Ayoko. Kasi yung sabi ni Trump, no? Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead.
It's amazing things taking place before your eyes. Because for 47 years, we were pushed around. Sabi dito mga idol, no? You see the tremendous progress made. Their missiles wipe out rapidly, mga lord. So, pinapakita dito ni Trump na hindi siya natatakot, mga idol, na kahit sino pa yung pumalit dyan. Parang tinaningan mo na yung buhay mo, mga idol, kapag pumalit ka. Di ba? At gusto mo maging leader. Kung gusto mo maging leader dyan, kasi hindi ka mamamatay, pag-appoint sa'yo na leader, that may pagkasundo ka na sa US. Ganun yung pwede mangyari para maligtas yung buhay mo, mga lods. Ayun yung sinasabi dito. Okay, pinakita nga dito ni Daddy Trump, mga lodi, kung paano nila pinabagsak yung isang Iranian ship, no? President Trump just posted America sinking an Iranian ship by submarine torpedo. The first an American sub has done this since World War II. 47 is revealing in the history being made, mga lords. So, ayan ayan Kita niyo yan, mga lords. Titirahin ng submarine. Shoo, torpedo. Umaandar na sa ilalim ng tubig yan. Tapos tatamaan. Boom! Kita niyo yun. Sabog. Mga idol, torpedo eh. Oh. 'Di ba? Pinakita si Trump ang nag-post niyan, niyabang niya, mga lord, no? Pinagmalaki niya. Oh, kita niyan, lubog ang Titanic. Ng Iran, mga lodi. Grabe, no? Lakas pala ng torpedo, no? Siyempre yung gawa saan yan eh. Kumbaga warship yan, so matibay yan, pero kita niyo naman binaluktot at pinasabog ng torpedo ng Amerika. So pinagmamalaki ni Daddy. So ngayon medyo kumpiyansa sila ngayon, mga idol. At parang hindi sila kinakabahan. Pati yung mga nagsasalita ng mga leader ng defense leader ng US, medyo kumpiyansa rin eh. Kung papakinggan mo yung mga salitaan nila, hindi sila natatakot, kumbaga. Ito na ang pinakamatinding news natin, mga lodi, no? The Federal Reserve has just officially approved a Bitcoin and crypto agent ulit. Take two, direct, take two. Okay, action. The Federal Reserve has just officially approved a Bitcoin and cryptocurrency exchange to access its payment system. Mga lods, pero hindi Coinbase, Kraken yan, mga lodi. This is absolutely wild. It changes everything. Here we go, sabi dito, mga lodi. Today, we woke up to some very interesting news. Siguro kaya nagpump yung market dahil dito mga lods Kraken has become the first crypto company to gain access to the Federal Reserve core payment system. What does this mean? Sabi dito, mga lodi, no? Basically, it can now settle money transfers on the same rail used by traditional banks. To put it simple, we are no longer just talking about crypto moving on its own. We're talking about real financial infrastructure. And here's where for me, Ripple comes in. Kumbaga, kinonek niya pa rin sa Ripple to, mga idol, no? Kasi Kraken has had a relationship with Ripple ecosystem for years, supporting XRP practically from the start. In fact, its own founder, si Jesse Powell, was one of the first investor in Ripple when it was still called OpenCoin. Alam niyo, hindi dapat Ripple, ang unang pangalan ng Ripple, ng company ng Ripple is OpenCoin, hindi Ripple. No? Kumbaga, yung Ripple company noon, iba pa yung pangalan, no? Ibig sabihin, ano na to? Lumang tao na to si Jesse Powell. Tsaka ang tanong, ba't Jesse Powell yung pangalan niya? Kapatid ba siya, anak ba siya ni Jerome Powell? Kaano niya si Jerome Powell? Di ba? Mamaya tatanong natin kay Grok yan, wait lang. Pero yung OpenCoin, pangalan ng Ripple yung dati, tapos biglang naging Ripple na lang. No? Kumbaga pinalitan nila, ayaw na nila sa OpenCoin. Ibig sabihin, sila yung mga pioneer, no? Ayan, no? Si Jesse Powell, And Kraken became one of the first gateway for the XRP ledger. Kasi, and not only that, it was one of the few platforms that didn't delist XRP several countries when the whole SEC lawsuit started. Alam nyo ba nung dinimanda yung Ripple ng SEC, mga lodi, halos lahat ng crypto exchange dinilist yung XRP. Tinanggal nila yung sa crypto exchange nila. Ganun sila ka-chupul. Tas ngayon, kung kailang nagtatagumpay yung Ripple, saka sila ngayon mag-aabol-abol. Samantalang dati, dinilist nila yung XRP, lalo na yung, pati yung Coinbase.
Dinilist ng Coinbase yan yung XRP. Pero yung Kraken, hindi niya yan dinilist, no? Nanatili yung XRP sa crypto exchange ng Kraken. In the end, it all points to the same thing. The rails are being built. When we talk about global payments, liquidity, and moving money between countries, only one company comes to mind for me. Comes to mind for me, sabi niya. Siyempre Ripple yun at XRP yung kanilang native token. Tanungin natin, is Jesse Powell related to Jerome Powell? Ngayon lang. Kasi mami, anak niya no? Pangalan niya, double S. Double L. Nako, ano kayong sasagot dito niya, no? Baka kamag-anak niyan. Ay, hindi pala. Akala ko kamag-anak eh. Kasi magiging controversial yan kung kamag-anak. Kasi si Jerome Powell ngayon yung chairman ng Fed eh. Di ba? Tapos si Jesse Powell yung kinuha niya, which is yung founder ng Kraken. No, Jesse Powell, the founder of Kraken Cryptocurrency Exchange, is not related to Jerome Powell, the chair of the Federal Reserve. Yun lang, hindi kala ko pa naman. So hindi pala mga lodi. Okay? The American platform Kraken has made history, kasi history talaga yan, first time nangyari yan sa mundo eh, no? As the first crypto company to obtain a limited master account at the US Federal Reserve Bank, right in the heart of the federal banking system. Next up, Ripple Bank na ang susunod mga lodi. Nako, kumapit kayo mga idol, no? Grabe ang nangyayari ngayon, unti-unti na to. Nakikita nyo na ba mga idol na ngayong 2026 is hindi biro ang mangyayari ngayong 2026 sa crypto mga lods, no? Kaya kumapit lang kayo mga idol. Kaya sa sobrang selos ng mga bangko ngayon sa Kraken, binoboycott na nila yung Kraken. Banks boycott Kraken's Federal Reserve approval, move to block crypto, calling it potential risk. Hindi pala, kumbaga ayaw nila nang nangyari, no? Top US banking groups are now coming out against the Federal Reserve decision to approve Kraken for a master account, no? Oy, hindi pwede yan. Sabi ko niyan, delikado kami diyan pag ganyan, no? Ginagawa nyo, inuunti-unti nyo na kami, ha? Sabi ng bangko, mga lodi, no? According to reports, banking lobbyist claim the Kansas City Fed violated policy by approving Kraken's account without running the usual public comment process. So hindi raw dinaan sa tamang proseso. Community Bank Group, yung ICBA, says that are very concerned, no, about the approval because they view crypto as a potential risk to the banking system. Malamang talagang wala na silang magagawa eh. Mga idol, andyan yan eh. Hindi, kumbaga mapapalitan na kayo, syempre. Alam ko hindi naman ganun basta-basta yon, pero unti-unti na silang mawawala. Sabi nga naalala ko na naman tuloy yung sinabi ulit ni Tito Vlogs nung pinapanood ko siya. Sabi niya, darating yung panahon na yung mga bangko is magiging na lang yan. Tawag doon man, dinadalaw-dalaw, tinitignan-tignan. Tourist spot, no? Tourist spot na lang yung mga bangko. Sabihin, no? Alam nyo ba dati, dyan nilalagay ang mga pera noon nung hindi pa digital money. Maluluma na. Grabe naman yun, maabutan kaya natin yun, mga idol. No, yung magiging tourist spot na lang yung Bangko Sentral. Dadaan ka rin sa may Quezon na, ay sa may doon sa Bangko Sentral. Nakalimutan, ano bang lugar yun? Kasi alam ko lang puntahan, hindi ko alam yung lugar eh. Nakita mo yung doon, Bangko Sentral. Nag-apply kasi ako doon dati sa Bangko Sentral nung 18 years old ako. Kaya lang di ako natanggap kasi payatot ako noon eh. Tapos bubuhat-buhat ng mga barya, sabi, tsaka pera. Hindi ako natanggap. Tsaka mukha daw ako hindi pagkakatiwalaan eh. Doon ako nag-apply. So may kita natin, ay museo na siya ngayon, no? Kumbaga, siya, pinagpi-field trip pa ng mga kinder. Ito dati, yung pera pa natin, hinahawakan natin.
Dito yon nakita niyan, tawag diyan is barya. Ganun na lang, no? Yung mga point sa digital money. Okay, so ganun. Ngayon yung kinakatakutan ng bangko, yung mawawala sila, mga lods, no? Pero sabi, darating daw talaga yun eh. Long story short, banks are in a massive panic as crypto enters Fed's payment system. Nako, patay. Yun na, mga lods, no? At syempre si Daddy Trump, gusto niya na nga talaga maging crypto capital of the world eh. Mga lods, ayan, no? Trump demands clarity law. Sabi ni Trump, America must dominate in crypto. This isn't a passing remark, sabi niya. This is a strategic direction. Dominance means clear legislation. Strong infrastructures are attracting global liquidity. Yes, you were here before everything else, mga lord. So parang sinasabi ng po sa to, maaga ka kung ngayon ka mag-i-invest sa crypto, napakaaga mo. 'Di ba? Bago magbago ang lahat, 'di ba? Bago magbago ang financial system natin sa mundo, nakapag-invest ka na sa crypto, which is ang future system ng ating payment system, di ba? Financial system. So, grabe mga idol, no? So, congrats agad sa inyo, mga lods, dahil nakapag-invest kayo ngayon. Isipin nyo na lang, yung mga apo nyo magiging mga tamad na dahil sobrang yaman dahil sa inyo. Mga apo-apo nyo, tataba na, hindi na tumatakbo sa labas eh. Kain na lang ng kain sa mga fast food. Ang galing ni Lolo, nag-invest sa crypto nung 2026 oh. Dahil sa kanya, paldo. Sabi ko gano'n, no? Oh, sila lahat nagmana, hindi ka man lang nakinabang. Kung sino yung nag-invest, hindi nakinabang, taragis naman niya, no? Nalas yun, ha? Oh, ayan ha, grabe. Bale, sabi nga ni Daddy Elon di ba? Hanggat paalagaan nyo lang yung katawan nyo ngayon, sarili nyo, dahil hanggat every year na nadadagdag sa inyo para mabuhay dahil nag-healthy living kayo, lumalaki yung chance na maabutan nyo yung hindi na namamatay yung mga tao dahil sa technology. Okay? O kung ikaw nag-invest ka sa crypto, di ba? Tapos naabutan mo yung technology na nanotechnology na inaayos na yung mga katawan ng tao gamit ang nanotechnology, hindi ka na mamamatay. O, pakinabangan mo yung crypto mo pambayad. Yun sabi. Grabe, no? Parang imposible. Pero, dati nga, imposibleng Dati nga, imposibleng may lumipad Di ba? So, nagbabagong tao, mga lodi. At sobrang bilis ng technology natin. Alam niyo ba, pag sa ito napansin ko lang to, try nyo kayo mag-research. Kapag nagre-research ako ng mga new technology, no, 2026 sa YouTube, halos lahat ng mga bagong technology na nakikita ko, yung mga bagong sasakyan, bagong gadget, basta yung mga sobrang tinding technology, halos sa China lahat. Wala. Totoo mga lodi, bihira yung mga sa ibang bansa. Halos sa China. China talaga bumabakbak ngayon sa technology Kaya ayaw magpahuli nito ni Daddy Trump, mga lods. Alam niyo kung bakit sa China? Kasi yung mga minerals na nakukuha ng China, ginagamit yon, mga lodi, para sa paggawa ng mga new technology, mga idol. So, kaya nga sabi ni Trump sobrang importante ng mga new minerals na pwedeng i-trade sa China mga idol para makagawa ng mga gagandang technology. Nako, sana mabuhay pa tayo ng matagal para masaksihan natin yung mga malulupit na yan, mga idol, no? So, ayan, ano pa? Napunta na tayo dun mga lods So, ayun na nga, mga lods, no? Nag-pump ang ating market. Sabi dito, with everything going on with the war and all of the noise around it, I was expecting drops in crypto. Maski ako yung bakbakan ngayon, iniisip ko talaga mas malalim pa. Actually, yung nag-iipon nga ako ngayon ng USDT para kung sakaling bumagsak may pambili ako. Pero iba yung nangyari. The kind of siguro daw sabi niya pwede bumagsak ng mga 20 or 30% in just a few days. I still think some scare like that could be coming. So pwede pa raw mangyari yon, mga idol, no? Huwag kayong sumaya dahil nagpump lang ng konti yung market dahil pwede pa yan bumagsak ng sagad, no? And if it does, that's when I have my most aggressive buy points
ready. Kumbaga, dun siya bibili pag bumagsak pa ng mga 20 to 30%. But let me tell you something else. I'm really surprised by the strength that prices are showing. Maybe we're close to the bottom than it seems, sabi niya. So siguro nga, baka nasa bottom na tayo mga idol kasi nag-green mga loads 'di ba? Kita nyo naman, nag-pump siya ng ilang percento, 2 o 3 o 4, mga ganun. 9% pala. 9% o 'di ba, bumagsak siya. So ngayon nagkakaroon ng ang tawag dito is correction, no? Nagkakaroon tayo ng correction, bumababa siya ng konti at ibabalik ko na yung mga lodi sa normal niya. Baka biglang babayin yan, tayo na pagsisihan ko pa. So okay na ako diyan mga lodi, no? Okay na ako sa $40 to 41 hindi 40 lang. Okay na ako sa $40 na profit mga idol, okay? Hindi na ako naghahangad dyan. Dahil yung pagtitiis ko na yan, baka maging may anihin yan kapag lumipad yan. Mga lodi. Bala kayo kanya-kanya tayong diskarte. Nga pala, huwag kayong umasa akin para bumili ng kahit anong coins, no? Huwag kayong umasa akin para mag-hold, magbenta o bumili. Do your own research mga idol. I'm not a financial advisor, okay? Hindi ako katulad na, kunyari, tulad nito, bumili. Di ba? Continue Bitcoin purchases, BlackRock mga idol. Kung nakaraan nagbebenta sila, ngayon buying sila ngayon mga lods, no? BlackRock clients have been buying Bitcoin aggressively in recent times. Hours ago, Bitcoin has purchased $260 million. Mga idol, no? So mga nasa sa atin 'yan, mga 15 billion pesos. Ba? Mga ganun, 15 billion pesos mga idol. Kasi alam ko mga 16-18 million dollars na sa atin yun 1 billion. Di ba? So ayan mga lodi, grabe. Bili na sila ng bili. So ito pa yung isang malapit nating news mga idol na mangyayari din sa future. Ito yung last news natin mga lodi. Yung X-Money. Okay? So nagkaroon na kasi ng testing, no? Ito yung parang sinabi dito. Here's a few more screenshot. There's a debit card with cashback too. So itong mga loads na sobrang ito yung parang payment system sa X dito sa Twitter, mga idol, no? Ayan, no? Grabe, parang gusto ko na talaga magbayad monthly. Ang mahal kasi ng monthly ng ng X Okay lang sana kung mga ganito, 141 monthly, para ka lang parang lang yan subscription mo sa Netflix o sa kung saan sa Disney. Kaya lang, konti lang yung privilege mo dyan, ganito lang. Pero kapag nag 1,000 ka, 1,162, eto sana masaya, kaya lang, mahal nito, para ka nang nagbayad ng tubig nito monthly. Oh, di ba? Kuryente, mga ganun, kalahati. Yeah. Pero gusto ko na rin talaga sana kaya lang pag-iisipan ko pa. Pero ang tindi nito mga lodi kasi X-Money service is running in a closed beta version inside the company and soon it will launch a limited external beta version. They obtained money transfer licenses in more than 40 US states and they registered as X-Payment with PinCEN and in an official partnership with Visa. You're able to, ito na mga lods you will able to, halimbawa, meron kang X mga lodi. Kunya, hindi X na girlfriend meron kang X account, kunyari, nasa ibang bansa, no? Yung isang, yung anak mo na meron ding X account, fund your wallet instantly, send money person to person. Imagine, para ng crypto exchange. Mga idol, transfer to your bank. O pwede mo rin gamitin yung X-Payment para mag-transfer sa bangko ng money o ng digital money na lang. And use a debit card in the future. Ganun kalupit yan mga idol, no? And this is just the beginning. Imagine parang Facebook. Kunyari yung Facebook, magkaroon ng ganito, Facebook payment. Chat ko lang yung tropa ko, pre, pera mo akong ganito, 500. Sisend ko sa kanya mismo sa Messenger o dito mismo sa Facebook.
Sesendan ko siya ng pera. Ganun, hindi na kailangan ng GCash. Tanga na tablado yung GCash dito. Mga idol. Oh, X-payment yan ha. And this is just the beginning, sabi. At first, it might just an easy wallet like sending a message. But later on, pwede na magbayad sa mga content creator, no? Pay content creator, pay subscription and bills. Pwede ka na magbayad ng bills. Mga idol, imagine that. Buy from inside the app kasi syempre magiging everything app na nga tong X eh. So parang magkakaroon na rin dito ng mga marketplace. Magkakaroon na rin dito ng parang mga Shopee, Lazada, ganun. Pwede ka nang bumili rekta. Lupit, di ba? Pwede ka rin mag-invest dito. Sa Facebook ba, pwede ka mag-invest? Ganun. Open high yield saving account. Pwede pa mag-staking, di ba? Take out loans. Nako, matindi rin. Trade stock. Nako, pwede pa mag-trade. Everything na talaga to. Yung X-payment, mga lodi, o yung X. Integrate crypto and manage pool assets. Grabe yun, mga lodi. Sobrang tindi. Elon said it will be the central hub for all financial transactions. Imagine a bit, your X profile becomes your financial identity. Grabe yun, mga lods, no? Ang sarap nun, mga idol, no? All the people you followed are already there. The social network itself turns into financial distribution engine. You won't need a separate banking app, on an investment app, or a money transfer app. Everything everything in one place. Sabi, mga idol, nandito na lahat. Di mo na kailangan ng ibang application. Magkaroon ka lang ng X sa cellphone mo, nandun na lahat, no? Ano pa? Just like what WeChat did in China. Message, payments, shopping, investment, all in one application. And today, it handles trillions of dollars annually. The idea is that X builds the Western version of this model, but with even greater global reach and integration of AI technologies from XAI. Alam nyo, ayun na nga yun, mga lods. Alam nyo sa China kasi, meron silang application doon na tinatawag nilang WeChat, no? Ayan, yung WeChat nila. No, meron dong messaging, payment, shopping, investing, lahat all in one. Doon nagkaroon ng idea yung X na gayahin yung China. Ngayon ang namirata naman yung X, ha. Hindi China yung namirata, ha? Ginaya nila yung WeChat, mga idol, no? So grabe. So dito pa lang naisip ko na talaga mag-ano talaga rito, magseryoso na kaya ako dito sa X. Hindi ako nagpo-post dito, mga lods eh. Tignan niyo yung home ko dito, wala lang. Paano ko yung post ko? Ay, hindi. Pupunta pala ako dun. Dito pala mismo, sorry. Ayan. No. Sobrang January 31, natawa lang ako dito. Ayun yung post ko. Ano pa? Wala na. Ayun. Ito, yung uminom ng gas. November 9 pa yan, no? Wala man lang ako mga post dyan. Ang huli mga post ko dito, Tekken eh. Ayan, Tekken. Yung mga naging na-promote ako sa Tekken. Tsaka tong kanta na to, idol ko to eh. Ayan, tagal na niyan, Ayan, kailangan ko na magseryoso pala dito. Kaya lang, anong post? Ang anuhin ko dito, everything post din. Everything. Lahat din ang gusto ko sa buhay. Ganun na lang kaya, mga idol. Tsaka yung followers ko, ilan lang, 873 lang. Pero ang dami kong following kasi chismoso ako. Ayan. Lahat ng pinapalo ko dyan, hinahanapan natin ng news, mga lodi. Kaya tayo nakapag-news ngayon. Okay? So, ayun yung news natin ngayong araw na to, mga lodi. Grabe, congratulations agad sa Kraken. Mga lods, ang pinakamalupit na news natin ngayon. At syempre kay Daddy Elon na gagawing everything up ang ating X. Ang ating mga X. At syempre, update din tayo sa nangyari sa kay Daddy Trump sa Iran, mga lodi. Konting update lang yan, okay? So, mamayang gabi, mag-news ulit tayo. Pero between this video and sa gabi video natin na balita, hindi ko alam kung mag-upload ako ng mga trending news. I don't know, mga lods. Wala kasi. Ang trending news lang kasi ngayon nakikita ko yung alam niyo yung sa Taugama hindi pala in-announce kung ano yung fraternity, mga lods. Pero kasi sa GC namin may mga ganun na eh.
yung namatay sa fraternity na ano, gusto ko rin sana magbigay ng opinion doon kasi syempre membro ko eh. Kaya lang baka mabash ako. Hindi ko alam eh. Mga idol, baka awayin ako ng mga katribo ko. Pag nag-comment ako tungkol doon, mga idol, no? Tapos isa pa yung kaya yung naging pinagnasaan yung baby Ann Curtis ko ng isang congressman. Gusto ko sana nagbigay ng opinion doon eh. Kaya lang hindi ko alam, no? Maghahanap na lang ako ng mga trending. If ever lang, kung wala, edi yung news na lang natin mamayang gabi. Ganun lang, okay? So, yun ang news natin ngayong umaga, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Alam nyo naman yan, like nyo yung video natin. Subscribe kayo, hindi pa kayo nakasubscribe. Siyempre, check nyo yung link dyan sa baba description natin para sa Bitget natin dahil merong bonus and discounts dyan pag nag-subscribe kayo. Mga idol, no? Malupit yung Bitget natin, mga loads, bago ang lahat, di ba? So, ayun, kita-kits tayo. Maraming salamat. Sa mga gusto mag-VIP, mga idol natin na boss dyan na gustong kumita sa Bitget ng $50 to $1,000, mag-VIP kayo, gamitin nyo yung code ko kasi hindi kayo mag-earn kapag di nyo wala kayong code na ginamit. So, andyan yung code ko ng ating sa VIP, mga loads. Ako hindi ako VIP kasi kailangan talaga mga big time eh. Hindi naman tayo big time. So, yung code natin, mga Lodi, nandyan sa baba dito. Ayan, nakalagay dyan. No? Yung MRRF3232. Ayan yung code natin kung gusto nyo mag-earn sa VIP, okay? Hanggang VIP 5 ba yun o 7? Hindi ko alam eh. So, ayun, mga Lods. Kita-kits, maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At, what's up, mga idol? Susuntukin na ako ni Kamugawa.